Agad nila sa barangay hall ang ahas. Pero nang subukan itong hawakan ng isang tanod, muntik pa makawala ang ahas. Buti lang at nahuli rin ito. Kwento ni Tato, balak daw saan niyang alagaan ang ahas, pero tumutol ang kanyang mga kapitbahay. Gusto ko alagaan kasi natatakot mga kapitbahay ko. Sabi baka makaperwisyo raw, yung mga bata kasi kaya may malingkis. Kaya hindi sa mga bigay nila sa mga gustong mag-alaga niyang na yun. Kabado naman ngayon ang mga residente. Baka raw kasi meron pa mga kasamang ahas at posibleng matuklaw ang mga bata sa lugar. Lalo na mabilis ang lakad niyan, mabilis pa sa tao kung gumapang. Pag ang ahas dito napunta sa padpad, napunta rito sa gilid, marami pagtataguan yan. Nakataptay surrender ng barangay sa Parks and Wildlife ang nahuling ahas. Ryan Ang, News 5. Usong-uso ang karerahan sa kalsada paggabi pero babala sa mga motorista. Naku, wag nyo na lang po itong karirin. Yan ay kung ayaw nyong matulad sa dalawang nagmomotor sa QC kagabi na tumilapon matapos mabundol ng kotseng nakipagkarerahan sa kanila. Sel Guevara, ikwento mo. Sir, huwag mong gagalawin, sir. Napapasigaw sa sakit ang driver ng motor na si Richard Hernandez habang binibigyan ng first aid ng rescue team. Halos magkalasog-lasog ang binti ni Hernandez, pati ang angkas niyang si Amir Javier na nawala na ng malay. Masama rin daw ang lagay. Tumalsik ang dalawa ng may 50 metro matapos umanong mabangga ng isang pulang kotse ang kanilang motor sa Mindanao Avenue sa QC. Ayon sa nakakita, tila nakikipagkarera raw ang nakabangga sa mga biktima. Nakita ko, bumitaw itong kasama yan. Bumitaw sila apat, tapos nagbukahan. Imbes na huminto, humarurot daw palayo ang nakabundol na kotse. Buti na lang daw at naharang ng isang taxi ang kasama ng naka-hit and run. Pero ang mga naharang, itinatangging nagkakarera sila. Hindi rin daw nila nakita kung ang mga kasama nila ang nakabangga. Bumubuntot kami, tumatakbo kami, bigla na lang nagkaroon ng spark. Sigurado, may aksidente. Pero hindi ko na alam kung sino man yung aksidente na nangyari na yun. Agad isinugod sa East Avenue Medical Center ang dalawang biktima. Dinala naman sa presinto ang mga kasama ng nakabangga para maimbestigahan at mahuli ang driver ng hit and run. No, ang bumanggaro sa motorcycle ay lumalabas na kulay pula lang na kotse. Ang plaka nasa akin na rin yun. Tinitistiguhan naman ang kabilang puting kotse yun na yun ang bumangga. Sel Guevara, News 5. Naging abala naman ngayong araw ang Campo Aguinaldo sa kanilang earthquake and fire drill. Pero lumabas sa pagsasanay na kulang pa ang paghahanda at gamit nila para umaksyon sa mga trahedya. Errol Kabatbat, ikwento mo. Ilang segundo pagkatapos tumunog ang sirena sa kampo, isa-isang naglabasan ang mga empleyado sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Maya-maya pa dumarating na ang mga fire truck ng kampo. Itinutok ang mga water hose sa NHQ building para mapatay ang sunog. Mabilis ding naitayo ang command post na agad nagbigay ng briefing sa mga dumating na search and rescue teams. Kasama na rito ang hazardous material unit na may supang mga chemical suit. Agad namang na-deploy sa site ang pinagmamalaking collapse structure search and rescue team ng AFP. Maayos ding naligtas ang Defense Secretary na agad dinala sa grandstand kung saan naroon din ang Chief of Staff at iba pang opisyal ng militar. Habang ang mga nasaktan sa insidente dinala sa evacuation center. Ayon sa Defense Department, ginawa nila ang earthquake and fire drill para malaman kung handa ba ang AFP sakaling tumama ang malakas na lindol. What we did this morning, nobody else can do it for us. For what we have just done is a matter that we must do ourselves, as nobody can substitute for us on the issue of personal survival. Pero kahit maganda sa pangkahalatan ang drill, aminado ang hepe ng AFP. Marami pang dapat gawin at dapat bilhin gamit. Ang ginawa natin to awareness sa ating lahat. Tingnan din natin yung level of preparedness. Doon yung sinasabi mong maaaring magkaroon ng kakulangan. That's why we shall have to determine the shortfall in terms of capability.
Maging ang mga volunteer organization na naobserba sa drill, hindi kontento sa kanilang nakita. Una, hindi raw seryoso ang mga kawaning inilikas. Kulang din daw ng first aid kit ang mga responding rescue team. Tiniyak naman ni Oban na mas dadalasan pa ng AFP ang pagsasanay sa kanilang tauhan para mas lalong mapaghandaan ang totoong trahedya. RL Kabatbat, News 5. Showbiz action ulit tayo. Kinilala sa 13th Pasado Gawad Sining Cine Awards ang ilang mga talent ng TV5. At ang kauna-unahang TV5 film na Rosario, may posibilidad nga bang isabak sa isang international film fest? Ikwento mo, Laila Chicadora. Pasado with flying colors ang mga artista sa ginanap na 13th Pasado Gawad Sining Cine Awards kagabi. Si Maestro Gerald Salonga na composer ng musika para sa Action TV, wagi bilang pinakapasadong musika para sa pelikulang RPG Metanoia. Dagdag pa niya, I'm continuing the music for Channel 41. I still have a lot more music to give pa. So, di pa tapos. It's a long project. Binibining Bea Alonzo. pasok din si Bea Alonzo bilang pinakapasadong katuwang na aktres o Best Supporting Actress para sa pelikulang Sayo Lamang. Pinakapasadong aktres naman si Lorna Tolentino at si Coco Martin ang Best Actor para sa pelikulang Noy. Binigyan naman ng Lifetime Achievement Award ang veteran actress na si Anita Linda at Award of Excellence naman ang ginawad sa internationally acclaimed filmmaker na si Brillante Mendoza. Pero ang pinakapasado kagabi, ang pelikula ng Cinema Buhay na Rosario. Wagi ito bilang isa sa 3 pinakapasadong pelikula ng taon at highly recommended na panoorin ng mga kabataan. Panalo rin ito sa cinematography. At ang direktor na si Albert Martinez, pasado bilang Best Director. Ayon pa nga sa kanya, plano ng Cinema Buhay na isabak ang Rosario sa abroad. Nasa proseso po siya ngayon, sinabit po siya sa iba-ibang international film awards, film festival. So we're hoping na makonsider din tayo and that will be the best part for Rosario. Shinare din ni Direk Albert na okay na ang kanyang kapatid na si William Martinez at posibleng magbalik acting na raw ito this year. Pero nang tanungin siya sa issue na may ka-live-in ngayon si Yayo Aguila, ngayon ko lang narinig yan, so I really don't know. I need to find out what's really going on. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Ikinasa na ng pamunuan ng TV5 ang investigasyon sa kontrobersyal na pagsasayaw ng isang batang contestant sa Willing Willie. Kasabay nito, gumawa na po ng mga hakbang ang istasyon para mas maging strikto pagdating sa pagpapalabas ng mga bata sa iba't ibang programa. Ikwento mo, Faye Tobias. Iniimbestigahan na ng Kapatid Network ang inirereklamong episode na ito ng Willing Willie kung saan marami ang bumatikos sa pagsayaw ng batang si Janjan. Sa isang statement, sinabi ng TV5 na inilatag na ang mga aksyon para huwag nang maulit ang ganitong pangyayari. Isa na riyan ang mas mahigpit na panuntunan sa pagsali ng mga menor de edad sa lahat ng programa ng TV5. Nag-assign na rin ng sariling ombudsman ng network na siya mag-a-assign ng representative na magsusupervise sa auditions ng Willing Willie at iba pang programa ng istasyon. Bukod dito, ititigil muna ang pagsali ng mga bata sa game shows hanggat di pa napaplansya ang mga panuntunan. Bukas naman ang TV5 sa mga ipapatawag na pagdinig ng MTRCB. To the rescue naman ang Willing Willie co-host na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Ayon kay Soledad, walang intensyon ng programa na mamahiya ng tao. Kung ano man po yung magiging talent ng contestants, hindi po kami nag-i-edit, hindi po kami nag-filter. What you see on Willing Willie is really how we as Filipinos today and how we as a society comes today. Bago ito, humingi na rin ng sorry ang TV5 at ang mismong host ng programa na si Willie Revillame dahil sa pangyayari. Faye Tobias, News 5. Nako, Cheryl at Sean, kung dati ikunento natin ang tungkol sa isang mapa ng sukatan ng sandata ng mga lalaki, abay ngayon naman usak-usapan ang patungkol sa hinaharap ng mga kababaihan, ika nga yung mga bumpers o mountains. Nakalagay sa mapa ang rating ng boobs ng mga babae mula sa iba't ibang mga bansa. 5 yung mga may cup size na mataas pa sa D at 1 naman ang pinakamaliit o yung mga cup A lang ang sukat. Sabi ng mahiwagang mapa, pinakamalaki ang hinaharap ng mga ladies from the north tulad ng Finland, Norway, Russia at Sweden. Ang Africa naman, kumusta kaya kung ang mga lalaki nila
Pinakamahaba raw ang baston. Ang mga babae doon, di sinuwerte. Kasama sila sa may pinakamaliit na bubelya. Classmate nila ang mga taga Middle East at Asia. Kasama na riyan, of course, ang Pilipinas. Ang mga babae naman sa Estados Unidos, pati sa Colombia at Venezuela, na kilalang palagi na nanalo po sa pag-Miss Universe, pangalawa lang sa may pinaka-wow na buba. Sa tinaguriang fashion capitals ng mundo na Italy at France, uso raw ang mga babaeng katamtaman lang ang laki ng papaya. Papaya? Yung mga mapa. Oo. Okay. Different, Okay. you know. Sige, hindi kami, hindi kami. Magandang gabi po. Sige, sasang-ayon na lang kami. At yan po ang isang oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon na matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit po sa balita, aksyon. Susunod na po sa Channel 41, Action TV ang andar ng mga balita. At dito naman sa TV5, Willing Willy na. Parang Oh yeah! That's right, that's right! Simulan na natin ang party! Simulan na natin ang party kung saan ang lahat ay nagkakaisa! Ang lahat ay nagkakaisa, nagsasayawan, nagsasayaw!